Hello Sir Paul, tawagin niyo na lang po akong Jason. Nangyari po itong kwento na ito 2010, 15 years ago. Hindi ko ito malilimutan dahil sa totoo lang, papaano mo kalilimutan ang isang pangyayari na munti ka ng kumitil sa buhay mo. Masasabi ko na isa akong loner na tao. Hindi naman ako malungkot. Sadyang gusto ko lang talaga palaging mag-isa sa marami pong bagay. Sa sarili kong oras, sa mga hobbies at sa kung saan-saan. Pwede mong sabihin na anti-social akong tao. Introvert at kung ano-ano pa. Wala namang problema sa akin kasi wala ganun talaga ako. Sa trabaho ko nga wala akong masyadong kaibigan. Ang akin lang, gusto ko lang matapos ang trabaho ko. Ang responsibilidad ko at pagkatapos uwi na. Ayaw na ayaw ko nga ng mga Christmas party, mga year-end party, pati mga team building. Kapag ganoon napipilitan talaga ako. Pero bakit ko ba kinikwento yon? Hindi naman ito tungkol doon. Ang hobby ko po noon palagi pong mag-road trip gamit ang motor ko. Lalo na kapag weekends, long weekends, holidays. Yan talaga ang mga trip ko. Magpupunta ako sa mga malalayong lugar, maghahanap ng matutuluyan, magpapahangin. Mas na-enjoy ko kasi yung mga ganoon. Ang sabi nga sa akin ng mga magulang ko, papaano ako makakahanap ng mapapangasawa kung palagi akong ganoon. Well, naiintindihan ko naman sila. Pero all this time kasi, bata pa lamang ako. Ako na yung taong walang pakialam sa sinasabi ng iba. Bahala kayo magtatatarang dyan. Basta ako buhay. Basta wala akong tinatapakan na tao, ginagawa ko ang gusto ko. So heto na nga. Isang weekends po noon, meron sana kaming family gathering. Halos ilang buwan na akong nililigawan ng tatay ko na sumama ako sa kanila at magpunta doon. Pero ako di ba nga allergic ako dyan? Pero syempre, hindi ko pa rin matitiis ang tatay ko noon. Ang kasunduan na lang namin, hindi ako sasama sa kanila kasi ang gusto nila, road trip buong pamilya. Ako ayoko. Magmumotor na lang ako papunta ng Bicol. Matutuwa pa ako kapag ganoon. At sa ganoong kondisyon, napapayag ko naman po ang tatay. Friday night, sabay-sabay po kaming bumiyahe nito. Sila 4 na van, ako, motor. By the way, yung motor ko pala noon big bike. Marami talaga akong koleksyon ng motor. And honestly, meron din naman akong kotse. Pero trip ko talagang magmotor noon. Tsaka pag motor kasi solo plate ka lang Oo, mas nakakapagod. At magastos din yung gasolina. Pero ewan ko ba, napaka-fulfilling talaga kapag nakamotor ka. Wala naman naging problema sa biyahe ko. Smooth lang naman. Nakarating ako ng Cavite, Batangas, Quezon, hanggang sa makarating ako sa may Gumaca. 12 PM na po nito. Kumakain ako noon sa isang karinderya. Pahinga na rin. Enjoy pa ako nakikinig ng musika noon sa iPad. Dati kasi ang uso niyan iPad pa Hindi yung iPad na iPad na O. Sinong nakaabot niyan? Anyway, habang nagpapatunaw ako, bigla namang may lumapit sa akin. Isang babae. Nagsasalita nga ito pero hindi ko siya maintindihan. Tinanggal ko naman yung headset ko. Sir, sa inyo po ba yung motor? Yung nasa labas ba? Oo, yung big bike. Sir, alam ko out of the blue po pero pwede po bang makiangkas sa inyo? Sa totoo lang, hindi ko alam ang isasagot sa kanya noon. Kasi una sa lahat, hindi ko naman siya kilala. Pangalawa, sino siya para makiangkas? At pangatlo, ayoko nga na may kasama diba tapos makikiangkas pa? Parang awa nyo na sir. Kailangan ko lang po talaga ng masasakyan. Hindi po ako masamang tao. Kailangan ko lang po talaga ng tulong. Hindi ako nagsasalita noon. Pero tinitignan ko ang babae mula ulo hanggang paa. At noon ko lang dinapansin
na medyo may kagandahan pala ang babae. Chinita, matangkad. By the way, 5'7" po ako. Feeling ko yung babae niyon 5'4" or 5'5". Medyo magkasing height kami. Miss, sandali ano bang meron? Pwede po bang sa labas ko na lang sabihin? Sa totoo lang, hindi ako ganong klaseng tao pero pagdating sa kanya, ewan ko pero para bang lumambot ako. Sumunod ako sa kanya. Miss, ano ba talagang problema? Kuya, yung pamilya kasi ng ex ko, hinahabol ako. Pero hindi naman po ako masamang tao. Sila po yung masama. Ngayon ko nga lang din po nalaman ng totoo nilang pagkatao. Parang awan niyo na po. Tulungan niyo po ako. Sa hindi ko malamang dahilan, lahat ng paniniwala ko, nakasanayan at kung ano-ano pa, nabali. Natagpuan ko na lang po ang sarili ko noon na angkas-angkas ko na ang babae na ang pangalan pala ay Maya. Tapos habang nagmamaneho ako ng motor, hetong si Maya ay kwento ng kwento tungkol sa jowa niya, tungkol sa pamilya niya, tungkol sa kanya. At kung dati ay ayaw kong nang nakikinig na mga ganoon, sa mga sandaling yon, inakuha talaga nung Maya na iyon yung interes ko sa kanya. Ano ba talagang klaseng pamilya yung ex mo? Nakipag-break ka na sa kanya. Bakit hindi ka pa niya kayang pakawalan? Ano ba sila, mga kriminal? Honestly, mas malala pa po sa kriminal, sir. Alam ko, it will sound crazy pero naniniwala ka ba sa mga aswang? Aswang? Diyos ko, 2010 na, miss. Walang ganyan. Kahit ako yan din ang pananaw ko noon pero nung malaman ko ang tunay nilang pagkatao, hindi rin ako makapaniwala. Hindi na ako nakatugon hanggang sa nagulat na lamang ako nang sa likod namin ay may mga malalaking aso na humahabol po sa aking motor. Sir, yan na po yata yung mga aswang. Honestly, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Hanggang ngayon naman, hindi ko alam kung mga aswang nga ba talaga yung mga asong yun. Pero the way kung papaano nila kami habulin, hindi kayo maniniwala. Take note ha, 550cc po yung motor ko. Pero nasasabayan po nila ang takbo ko na almost 60 to 70 kilometers. Hindi ko din naman kasi maihataw ng full potential yung motor ko. Kasi yung dinadaanan po namin noon, zigzag. Liku-liko at pataas-taas. Yung mga aso naman po, sabihin na nating almost 10, 11. Tapos habol lang po sila ng habol. Tahol din ng tahol at angil ng angil. Pero syempre, eksperyensado na akong rider. Kahit papaano sanay na akong bumangking. Sanay na akong magpatakbo ng mabilis. At kung nakahanap ako ng tamang tiyempo, tuwid na daan at maayos na kalsada, niratrat ko ang motor ko. Sa tulong po ng lakas ng motor ko, naiwanan po namin yung mga asong humahabol sa amin. Tapos nakarating na po kami ng Camarines Sur, Naga, City of Iriga, Legazpi, hanggang sa nakarating na po kami ng Sorsogon. And grabe yung coincidence. Taga Sorsogon din pala si Maya at halos iisang bayan lang po kami nung pupuntahan ko. To cut the long story short, dinala ko muna si Maya doon sa family reunion namin. Tapos kinuwento ko sa lolo't lola ko yung naranasan namin. At ang nakakagulat pa dito, yung lola't lola ko naniniwala sa amin dahil silang dalawa daw naka-experience na raw ng mga aswang doon sa may Sorsogon. Pero yung tatay ko noon, ewan ko pero iba ang ngiti sa akin noon. Para siyang proud na nakakaloko. Nababasa ko ang nasa isip niya. Pero sa mga sandaling yun, hindi ko pa kasi talaga nakikita yung nangyari ngayong panahon na ito. Well, sa totoo lang, hindi ko naman talaga inaasahan yon.
Pero sino magsasabi na mauhulog pala ako doon kay Maya nang gano'n na lang. Hindi ko napapatagalin pa. Yung road trip na muntik nang kumitil sa buhay ko kasi nga sa mga humabol sa aming aswang, siya palang magpapakilala sa akin ng magiging ina ng mga anak ko. Pero bago yan, heto muna yung mga nangyari. Noong mga panahon po na iyon, tinulungan kami ng lolo't lola ko na makontak yung kaibigan nilang albularyo. At sa tulong po ng albularyo, nabigyan po si Maya ng pangontra para hindi na siya gustuhin ng aswang na iyon. And surprisingly, effective. Kailan naman hindi na po siya hinabol ng mga aswang. And dahil doon na ako pumasok. Niligawan ko na si Maya. At ngayon, kami na. Honestly, ewan ko kung totoo bang aswang talaga yun kasi aso lang naman yung mga nakita ko. Pero para sa mga asong ganun karami tapos nakakasabay sa takbo na 60 kilometers sa taong 2010, kayo na lang po ang bahalang mag-decide. Kasi ako honestly, hindi pa rin ako makapaniwala na hinabol ako ng mga aswang. Anyway, it's up to you na po kung paniniwalaan nyo ba ako o hindi. Dito na lang po Sir Paul. Hope na umabot sa iyo itong liham namin ng asawa ko. Sana magustuhan ninyo.